napapadaming bilang ng mga dalagitang nabubuntis, isinusulong sa Senado ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero ang ilang mambabatas, kinwestiyon ng ilang probisyon ng panukala. Nasa frontline ng balitang niya, si Ria Fernandez. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Ganyan inilarawan ni Senator Joel Villanueva ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Isinusulong ito ni Senadora Risa Ontiveros para pigilan ang teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the detail. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva ang Section 6 ng bill kaugnay sa pagde-develop ng appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standard. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol kuno sa masturbation, anal and oral sex, sexual rights, sa mga bata. Those are outright fabrications. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Paglilinaw pa ni Ontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag-i-implement ng CSE. Ikinababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala, mabibigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga edad 16 pataas, habang kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pababa. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ang pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional. Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para gawing prioridad ang panukala? Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Cheese Escudero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa ikalawang pagbasa ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.